Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kumari po sana ay pakisuportahan natin Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Right? Alright! Bira! Bira! Mga kabisnes, pakisuportahan po natin si Alminda Mix Vlog. Ayan, makikisuyo po, suportahan natin Alminda Mix Vlog. Ako ay nagpaalam sa atin ng maayos na makapag-reaction video sa ating mga uploads. Yun, maayos po na nagpaalam yan. Sana po ay suportahan natin. Maraming salamat mga kabisnes. God bless sa ating lahat. Hi po mga ka-business, welcome back to my YouTube channel. This is Alminda Mix Vlog. Bumabati sa inyo. Magandang gabi po dito sa Middle East. Magandang umaga o magandang hapon po dyan sa inyo sa Pilipinas. Dyan sa Pilipinas. So, panibagong reaction video po natin ngayon. Ito nga yung na-scout ni Papa Dins na si Eric, ang lalaking natutulog sa bangin. Ayun ang title. Ayun po yung parang parang agaw pansin sa atin o may isip natin, bakit nga ba siya natutulog sa bangin? Ano nga bang rason at bakit sa bangin siya natutulog? At yun ang ating dapat malaman kung bakit pinipili nitong si Eric natutulog siya sa bangin kaysa matutulog siya sa banig na maayos o sa higaan na maayos. So, bago po natin umpisan itong reaction video natin dito kay Papa Dins, gusto ko lang po humihingi ng konting paglalambing sa inyo. Baka sakali po mga ka-business natin dyan, hindi pa kayo nakapag-subscribe sa akin, pakiclick na po ng subscribe button dyan at ng notification bell para updated tayo sa lahat ng aking mga reaction video. So ito na nga mga ka-business, mga kapapi, at huwag natin kalimutan po i-subscribe ang Ka-Business Official, Papa Dins TV at Family Ka-Business at ang Young Russell po. So ito na nga mga kapapi natin dyan ay nag-i-scout ito sila Papa Dins, nakasama niya si Bornok at si Bay Papaya. Nag-iikot-ikot sila para humanap ng sino ang kanilang matutulungan. So sa pag-iikot-ikot nila ay sa awa po naman ng naawa ng Diyos ay nakakita sila na itong si Eric, dito nakita nila ay nangangalakal nga, namumulot ng mga kalakal. So ito ay tinanong nila, nilapitan nila at tinanong ni Papa Dins kung ano yung ginagawa. Sabi niya siya daw ay nangangalakal. So inanong ni Papa Dins na inausap kung pwede ba daw siyang makausap o makasama sa kanyang pagbablog. Ay umuo naman itong si Eric at sinabi niya okay lang naman po. At saka tinanong ni Papa Dins kung kumain na ba ito. Ang sabi niya ay hindi pa. So gusto mo bang kumain? So naghanap silang makainan at may nahanap nga silang kainan at pinakain ito ni Papa Dins. Kasama niya si Bay Papaya at saka si Bornok. So yun, kumain na nga sila at sinaluhan nila ito. Pagkatapos ay tinanong ni Papa Dins kung pwede ba silang sumama o ihatid siya sa bahay. So syempre curious talaga yung si Eric, sabi niya siguro bakit siya isasama dun sa van na hindi naman niya kilala. So tumanggi ito, ayaw niyang sumakay sa van, ay maglalakad na lang daw siya. So sabi ni Papa Dins, bakit? Sabi niya, natatakot ka ba sa amin? Ay hindi, sanay daw talaga siyang maglakad. So, hindi nga na ito pinilit nila Papa Dins sumakay sa van. So, ganoon naman talaga. Minsan nga yung mga tao ayaw talaga sumakay ng van kasi syempre, sometimes natatakot sila doon, hindi ba? So, yun na nga at ay naglakad nga ito at sinundan lang nila Papa Dins kung saan siya patungo. So, yun, nakarating na nga sila kung saan sila nakatira. So sabi ni Papa Dins, sandali lang, Kuya Eric, hindi mo naman birthday ngayon pero meron akong surprise sa'yo.
So nagulat ito si Eric kung ano talaga yung isa-surprise ni Papa din sa kanya. Ay yung isang sakong bigas at saka grocery pala yung ibibigay sa kanya. Laking tuwa naman ni Eric at saka nakita niya parang ano ba, parang na-surprise siya. Siguro hindi niya sukat akalain na may magbibigay mayroon pa rin nagbibigay sa ganitong panahon. Mayroon din pala rin nagbibigay ng ganyang sa mga katulad niya. So, binitbit na nga ito at saka sinabi ni Papa din, bibilhin na niya yung kalakal ni Eric. So, binitbit na yun nila, naglakad sila papunta kung saan siya nakatira kasi ang alam nila Papa din talaga ay siya ay nakatira sa Mangin. So, pagdating nila doon ay may pala ito siya, may kamag-anak ang sister niya. May sister pala siya dito at ang pangalan ng sister niya ay si Joy. So yung mga groceries ay pinalagay ni Eric doon sa kapatid niya. So on that time nagtanong itong nagpa-introduce si Papa din doon kay kapatid niya na ganun nga nagpa-introduce si Papa din. Sabi naman ni Joy, okay lang daw maisali siya sa vlog. So tinanong niya ito na may kapatid pala si Eric dito. Sabi naman niya, ako, ito yung bahay namin, nangungupa lang dito. Ang talagang original bahay namin ay nandun kami sa probinsya. So kasi ito si Kuya, si Eric ay tubong Bisaya siya. Probinsya niya, sa probinsya niya. Ay, Bisaya kasi talaga yung pronunciation niya yun lang nga talagang hindi mo yung pagkabisaya ni itong si Eric kasi marunong kasi siya talaga magsalita ng Tagalog kasi 11 years na pala siya tumira dito sa Maynila. So yun na nga in-interview ni Papa Dins kung andun sa kapatid niya na si Joy kung talaga bang ganito na since the beginning si Eric. Ang sabi ng kapatid niya, hindi po yan siya ganyan kasi nakapag-aral pa yan siya. Sabi ng kapatid niya si Joy, nakapag-aral pa po yan siya, sir. Ay, yung pagbalik lang kasi dinala kasi siya ng nanay ko sa probinsya and then pagbalik niya dito ganyan na siya, sabi ni Joy. So tinanong ni Papa Dins itong si Eric kung baka may pinagdadaanan siya or something. Ay ang nakwento nitong si Eric ay nung nakapokus ako doon sa kinuwento niya. Nung maliit pa daw siya na nasa elementary pa daw siya ay ipinagsasabong sila. Kumbaga ay yung bang kantsawan sa mga kaibigan na kung kahit mas malaki pa sa'yo, kung sasabihin, sige kaya mo ba yun, sige magsuntukan nga kayo, mayroon yan, di ba? On that time kahit nung maliit nung elementary ako ay mayroon din akong na ganyan na yung parang nagkakantsawan sila, hindi ka matapang, hindi mo siya kayang ganun. Yung bang pag ganunin ka, parang pagmamanok-manok kayo ng sabi nila. Yun daw ang ginawa sa kanya noon na pinagsasabong sila. Yung kanila daw ay yung parang pustahan ng babae siguro yung ibig sabihin ni Eric. Kumbaga siguro sa elementary may mga crush ng mga to. So yung bang kinakantsawan ka, kung kaya mo yan, dilapitan mo, parang ganon. Kaya siguro nasabi niya parang pinagsasabong sila. Yung bang pinagmamanok-manok, halimbawa kasi may ganyan talaga mga barkada na sasabihin, sige lapitan mo nga, kung kaya mong lapitan, ganito magpustahan tayo, parang ganito yung nangyari dito kay Eric. So kaya sinabi niya, since elementary ay pinagsasabong daw sila, ang problema nga ang kalaban is mas malaki pa kaysa sa kanila. Yun ang nakikwento niya. Then pagdating daw niya dito sa Maynila, mas na worst siya dito sa Maynila, siguro dahil din siguro sa barkada, kaya sinabi niya the more worse yung nandito na siya sa Maynila. Siguro napasabak siya dito sa mga kaibigan na yung bang basagulero, yung lagi nakikipagrambol, diba? So siguro nakasali siya sa ganitong grupo. Ang kinuwento niya mas malala, mas more worse yung nandito na ako sa Maynila kasi daw ay hanggang gumantong daw yung
pagrarambol nila na nagdugo, siguro na nasuntok yung ilong niya, na nagano daw siya, nag-hemorrhage siya dahil dun sa dami ng dugo na lumabas sa kanyang ilong. So sabi ni sabi ni Eric, doon daw siya nagumpisa na nag nervous breakdown. So ibig sabihin parang natakot na siya doon. Ang umpisa daw talaga doon is babae din talaga din daw ang umpisahan doon. So siguro yung parang bang grupo-grupo na nagkakantsawan, lapitan mo yan. Siyempre pag sa grupo-grupong ganyan, di ba mga kapapi, ay sabihin na siyempre pag na may nakursunadahan yung kagrupo nyo doon, babae, tapos may ibang grupo din yun, sasabihin mo kung talagang matapang, kalapitan mo yung babae, ligawan mo, siyempre magrambulan na yun sila. So dito nga sa salaysay ni Eric, ganun nga ang nangyari sa kanya. So ang inisip daw niya, instead sumali siya sa ganun, ay mapag-isa na lamang siya dahil ayaw na daw niya ang dahilan uli na mag-away ay dahil din daw sa babae, kasi takot na daw siyang makipag-away. So ibig sabihin parang na-trauma ito siya dahil siguro nabugbog siya ng husto doon dahil sa pagrarambol, o yung namulat siya na may dugo yung ilong niya. Sabi niya na hemorrhage daw siya doon siguro siya na parang nag-breakdown talaga siya doon dahil kaya nga nagkaroon siya ng nervous breakdown. So yun nga ang salaysay nitong si Eric. Tapos nung tinanong naman ni Papa Dins yung kapatid niyang si Joy, ay hindi po yan siya ganyan, pero dinala kasi siya ng nanay ko doon sa probinsya, tapos iniwan siya doon. Pagbalik niya dito, ganyan na siya. So ibig sabihin nung pamunta siya, nung nandito siya sa Maynila, na kumbaga iniwas siya sa gulo, dinala siya doon. Tapos pagdating niya siguro doon sa lugar nila, mas lalo sigurong lumala doon yung niya, kasi iniwan nga siya doon. So kumbaga ay parang na trauma na siya, natakot na siya sa hindi siya makarinig ng ganon, ng mga nag-aaway na ganon, ay siya'y natatakot. Mayroon talaga yung ganito, di ba? Mayroon din tayo nakikita na naabuso sa ama at ina, na sa sobra pagpapalo, sa sobra yung bang pananakit natin sa ating anak ay matotrauma, di ba? Hindi siya makarinig ng parang takot na nandun sa gilid na nangangatog, takot na takot. Parang ganito itong nangyari kay Eric, kasi ang niya, instead daw siya makikipagbarkada, ay mag-ano na lang daw siya, mag-isa na lang daw siya, kasi mabuti pa yung nag-iisa siya daw, sabi niya, ang ganun ay walang gulo, hindi siya mapahamak. Kumbaga parang na-trauma talaga siya doon sa nangyari sa kanya, kasi doon since from elementary hanggang nagano siya na nagbinata siya na nandito na siya sa Maynila, ganun pa rin, kumbaga nasasabak siya lagi sa trouble. So ang ginawa niya para makaiwas ay nagsolo siya. So ang problema kasi is parang yung sa gusto niyang mapag-isa, ayaw niya ng ganun, parang napasok na yung takot sa kanya, para kasing tingin natin parang lumalabo yung pangingisip niya, di ba? Nakikita naman ninyo pa na yung lingon niya doon, yung mayroon siyang tinitignan na kinakatakutan, parang ganun. So siguro yung takot na sa kanya ay nandoon na yun sa isip niya, at nandun na yun sa puso niya, yung takot na yung bang nangyari sa kanya noon, parang yun ang kinatatakutan niya mangyari sa kanya uli. So yun ang pinapaliwanag niya kay Papa Dins, at siya ay umiiwas sa mga barkada. Mas gusto pa daw niyang mag-isa at wala daw gulo. Ibig niyang sabihin walang away, ayaw daw niya ng away, natatakot daw siya pag may away. So doon siya siguro na trauma dahil doon sa nakikisama siguro siya. May barkada siguro ito siya, kasi sabi niya may mga barkada daw siya, pero iniiwasan daw niya na yun dahil din siguro doon sa barkada na yun na doon, yun nga ang sabi niya, dito daw siya sa Maynila nagiging worse yung pag-aaway. Kumbaga naging troublemaker siya, sumali siya sa mga troublemaker. Yun ang naging experience niya sa ganun, at ang nang dahil din sa babae. Siguro mayroon siyang mga nililigawan, yung nililigawan niyang babae is kontra doon sa grupo niya, kaya parang nagrarambol sila. Kasi hindi ko naman sinasabi, kasi yung akin ay yung opinion ko, na yung na-analyze ko kung ano yung pinagsasabi niya.
niya na sa grupo daw ay nagkaroon siya ng ganon, yung parang na ano daw siya na isang araw ay parang narambol siya at nagdugo yung ilong niya at na-hemorrhage siya doon daw siya parang doon daw siya naging mayroon siyang nervous breakdown. So kumbaga hindi na yun, nakalimutan niya yung nakita niya na nagdugo at na-hemorrhage siya doon sa ilong daw niya ay nagdugo hanggat umabot daw sa ganun. So ibig sabihin talagang siya, mayroon siyang mga barkada o sinasamahan na talagang ay ganun yung mga ginagawa, kaya siguro ito siya parang nagkaroon siya ng nervous breakdown na ganito, parang natatakot siya, ayaw niya sa maraming tao daw, gusto daw niya ay nag-iisa lamang siya kasi at ang tanging lang pangarap niya ay yung mamulot lang siya ng kalakal, pambili niya ng pagkain ay sapat na yun sa kanya. Sa bagay sabi niya ganun, sabi ni Papa Dins ay bakit hindi ka ba nag-apply? Sabi niya pwede naman daw siya magtrabaho as pahinente, pero sa ngayon daw ay mas gusto pa niyang pinili niya itong mangangalakal siya kaysa magtrabaho. Siguro dahil na rin doon sa nangyari sa kanya, hindi naman masisisi sa ganito kasi alam niyo mga kapapi, mga ka-business, sa panahon ngayon talaga ang maraming nakakadanas yung tulad nila nitong si Eric, tulad ni Tony, tulad ni Kayla na abuse sila, naaabuso sila sa isang tao na ay dapat po mo-protekta sa kanila, pero yun ang bibigay sa kanila ng paano sila nagkaganito ngayon. So marami naman tayong nakikita, almost of the half of the world na ganito nakikita natin na abuso, na nagkaroon ng mga ganitong yung parang nagkaroon ng mental ill sa kanilang yung bang nagkaroon ng sakit sa pangingisip dahil sa ganitong sitwasyon. Itong ko siguro case ni Eric ay napabayaan siya ng nanay niya, kaya parang takot siya, parang ayaw niya ng maraming tao. Kumbaga on that time siguro na nag-breakdown siya, na nag-nervous siya, wala daw ng nanay niya, nobody comfort him, kaya mas pinili niya yung mananatili siya nag-iisa sa isang lugar, nandun sa isang sulok, na mag-isa lang siya, wala siyang kasama. Yun din siguro yung niya, kasi yung ganitong mga klaseng eksena, klaseng yung pagkakaroon ng nervous breakdown, kailangan nila ito ng isang companion, kailangan nila itong mayroon sa isang tabi, may katabi, mayroon taong sa tabi nila, na sa paligid nila, in case nila maaalala nila kung ano yung nangyari, may mag-comfort sa kanila. So dito siguro kay Eric, kasi sinabi ng kapatid niya, iniwan daw ito ng nanay niya sa probinsya, pagbalik niya ay ganito na ito. So ibig sabihin wala kasing minsan kasi sa ganitong sitwasyon, kumbaga ganito ka na nga nangyari na sa kayong ganito, wala nang kumbaga nobody cares about you, kumbaga wala nang magmahal sa iyo, wala nang mag-alaga sa iyo, pabayaan ka na lang nila hanggang malugmok ka ng ganyan. Siguro sa case nitong si parang napabayaan kasi siya, hindi siya naalagaan ng nanay niya, dahil siguro yun nga sinabi ni Joy, iniwan siya sa probinsya ng nanay niya, doon siya nung pagbalik niya sa Manila, ganyan na siya. So ibig sabihin on the time na nag-iisa siya, natatakot siya, walang nag-comfort sa kanya. Kung mayroon sana yung nag-comfort sa kanya na on the time na natatakot siya ay mayroon doon siyang kasama, ay hindi sana siya itong mahilig mag-isa at ayaw niya ng may ilaw, gusto niya ng madilim na lugar. Parang may kinatatakutan siya na nandoon sa madilim na lugar na yon ay safe siya sa nasa isip niya, kasi imagine natutulog siya doon sa bangin, mas delikado doon sa bangin kaysa matulog ka sa bahay, pero he choose na matulog siya doon sa bangin dahil gusto niya doon ng madilim na walang ilaw at walang tao. So ibig sabihin kumbaga natatakot siya, ayaw niyang may tao, kumbaga minsan siguro umaatake sa kanya yung takot, kaya mas gusto niya yung nag-iisa siya, hindi ba mga ka-business? So dito po ay pwede po natin din ay
panoorin kahit yung nasaan yung nagpapaliwanag siya kung bakit siya natatakot, kung ano yung nararamdaman niya na ipinapaliwanag niya. So see, this portion po ay panay ang lingon niya. So mga kapapi, panoorin po natin yung portion na ito bago po tayo mag-end para maintindihan natin kung bakit nagkaroon siya ng nervous breakdown sa kanyang sinasabi. Kasi parang siya, na-trauma siya sa takot ang nasa nasa isip at puso niya. Kumbaga natanim na dun sa isip niya at sa puso niya. Talagang may kinakatakutan siya na hindi naman dapat katakutan. Kasi tingnan po ninyo yung itsura, yung style niya kung makipag-usap, parang panay ang lingin niya doon sa gilid na yon, na may tinitingnan naman siya na wala naman. So doon maintindihan natin kung bakit siya nagkaganito. Kaya kung minsan na tayong mga nanay ay hindi tayo dapat mapabaya, lalo na sa anak nating mga lalaki, kung ayaw natin magkaganito ang style ng ating anak tulad nitong si Eric, diba? Kasi although maayos naman siya kausap, kung makipag-usap naman siya kila Papa din, o parang intakto siya, wala siya kasi nakukwento naman niya kila Papa din kung ano yung nangyari sa kanya. Kumbaga yun lang ang mayroon sa kanya, yung bang takot, natatakot siya sa tao, natatakot siya sa away. Yun ang mayroon sa kanya, yung bang yung na-trauma siya doon dahil may nangyari sa kanya ng hindi maganda. So panoorin po natin mga kapapi. Ako siguro makapag-asawa na. Pwede ba? Alagaan mo yung sarili mo. Ngayong taon na to, hindi pa muna. Parang nasa ko pa ba? Yung pagkatao ko. Na kung kakayanin ko na talagang hanap buhay na may asawa ko pa. Yun. Sa tuwing nag-iisa ka, Kuya Eric, diba sabi mo gusto mo nag-iisa ka, parang mas masaya ka pag mag-isa ka, tama ba? Oo, parang ganun na. Minsan naisip mo na, halimbawa, wala kang kausap, wala kang kasama, minsan naisip mo nun? Di wala natin, simple lang yan eh, parang lang din nang marami ka kasing kasama nun. Ang kinakatukunan ko lang, baka magkagulo ba kayo ba? Kagulo yung mo ba, sa kasamaan mo. Yun ang kinakatakutan ko. Kaya gusto ko na lang pasya ko sarili, mag-isa na lang. Bakit may nangyari pa sa'yo dati na nagkagulo? Marami, nag-aaral ako, bata pa ako sa elementary. May nangyari na ganun? Para kami manok Parang manok? Pinasabong kami Ay, ganun? Parang pinag-away kayo, ganun? Oo. Pinagsabong sabi mo Oo, ganun. Ganun ang nangyayari sa'yo dati? Manok na nagsasabong Anong parang manok na nagsasabong? Yung sige, maglaban kayo. Kasi yung pag may babae dun sa amin nag-aaral kayo, mag-aaral ka. Elementary ako nag-aaral. Parang kami manok na pinaaway ba? Pinag-aaway, ganyan. Tapos pag dating dito sa Maynila, ganun pa rin. Dito, dugaan ako dito sa ilong. Imuris ako Pakarami doon dumaan sa gets ko na, mga kapapi. Kaya parang kung na-nervous breakdown takot din ako na may babae kasi yung may lalaki din, ganun ba? Parang kami mag-aaway na siguro, ganun. Kaya papasya ko sarili na mag-isa na lang muna ako. Yun. Hindi ko kakayanin. Oo, yun ang nangyayari. Yun ang nangyayari sa akin. Ako, nervous breakdown. Nervous breakdown. Kasi nga, papi, grabe rin parang nagkaroon siya ng trauma. Kasi, yun nga, siya sa gulo, sa away, ganyan. Sabi niya, pinagsasabong sila. Hindi yung baka manok kung sinasabong, hindi naman. Hindi, tao talaga. Kami dun. Hindi ka ba parang hindi ka ba tupada ba yun? Tupada? Yung parang pinagsasabong yung tao. Tupada ang tao dun ba? Tupada. Hindi naman yun. Maliit lang. Tapos yung kalaban mo malaki.
Wala talaga, wala kang kalaban-laban eh. Tapos paglalabanin pa rin kayo. Parang ganun nga. Kasi may napanood ako. Nasa iba kaysa sa atin. Tapos pinupusta. Oo, may ganun ako napanood eh. May papi na sa movie. Parang papada ata yun kung di ako nagkakamali. Parang sinasabak lagi yung isang tao. Dalawa sila pinaglalaban. Hindi, pero sa, dahil babae kasi, babae. Dahil sa Sige, yung dito sa side ni itong nangyari kay Eric ay hindi yung pustahan nila ay pera or something. Ang pustahan is sabi niya hindi nang dahil sa babae. So ibig sabihin ito ay pinagpupustahan nila ay babae. Kaya napalaban siya dito. Kumbaga siguro may nagustuhan siyang babae, yun ang pinag-aanuhan nila. Kaya siya napasabak sa gulo. Kaya siya napasabak sa rambol. So it means talaga ganun, doon nag-umpisa ang kanyang nervous breakdown, doon nag-umpisa ang kanyang takot kasi ayaw daw niya ng katulad niyan, mayroon siyang barkada tapos ang pinag-aawayan dahil sa babae ay natatakot daw siya ng ganun, kaya mas gusto niya yung nag-iisa na lang siya. So ngayon naintindihan natin kung ano yung kanyang karamdaman, kung bakit siya ganyan, na parang may kinakatakutan siya kung ano, minsan ayaw daw niya makipag-usap, minsan daw sabi ng kapatid ay nagsasalita ito mag-isa lalo na paggalit. So ibig sabihin nare-remind niya, pumapasok sa isip niya kung ano yung nangyayari sa kanya dati. So ito ang kanyang naramdaman ngayon, ang nervous breakdown na napunta na ito medyo sa depression na. Mapunta na siya sa depression na nadidepress siya dahil lagi niya yung naaalala, kaya ito ay parang nagkukulong siya doon. Instead sa bahay siya matutulog, doon siya sa bangin matutulog kasi yung bangin daw sabi niya ay syempre sabi niya hindi ba madilim yun? Hindi po madilim yun kasi pag maganda yun doon siya matutulog sa bangin kasi yung tao nakikita niya kung mayroon doon, syempre may ilaw doon sa baba, makikita daw niya yung tao, pero yung tao doon sa baba ay hindi makikita yung tao doon kung nasaan siya kasi madilim daw yun. So ibig sabihin siya nakikita niya yung mga tao kung may aatake sa kanya, yung tao naman na aatake sa kanya ay hindi siya makikita, siya ang makakita noon. Yun ang ibig niyang sabihin, kaya mas komportable daw siyang matulog doon na nag-iisa doon sa bangin kesa daw matutulog siya doon sa bahay ng kapatid niya, kasi mas gusto daw niya yung nag-iisa siya, wala daw siyang kasama. So ipagpatuloy po natin mga kapapi, and then mag-e-end na po tayo. Kuya Eric na mas pinili mag-isa, di ba? Pero Kuya Eric, para sa akin, habang may buhay, pili mong maging masaya. Kasi masaya kapag kasama mo pamilya mo, may mga kaibigan ka. Yun ang ano talaga, di ba? Masaya. Sabi nga nila, no man is an island, di ba? Walang tao na gusto lang mag-isa siya. Kasi kung gusto mo mag-isa ka lang, hindi mo kami kakausapin. Di ba? Hindi ka makikipag-interact sa amin, hindi mo kami kakausapin, hindi ka ngingiti sa amin. Ibig sabihin, nandun pa rin sa puso mo, nandun pa rin sa isip mo na pala kaibigan ka. Natatakot ng buo kasi na ganun magkakagulo lang. Natatakot ka lang magtiwala, ganyan. Magtiwala ka sa iba, sa sarili mo lang ba? Sabi ko nga, magtiwala sa iba, sa sarili mo na lang yun. Tama rin yun. Tama rin. Diba? Ganun yun. Ayun na. Pag magagulo, wala na eh. Magagulo talaga sa babae yan eh. Palagay ko, chick boy ka dati. Nag-aaral kasi ako dati. Chick boy ka, no? Kasi, hindi naman, no? Pero may mga babae din kasi. Nakakagusto sa'yo, ganyan. Pero kasi, talaga may tsura ka eh. May tsura ito, mga kabili. Problema, kung magagulo kayo, di mo kakayanin. Kasi yung kalaban mo malaki. Malaki. Sige, kaya Eric, at least alam ko yung bahay mo, yung tinutuluyan mo.
Okay lang ba sa'yo? Babalik kami dito. Okay lang po. Ay, dito lang po ako pwede naman dito. Pero kung minsan naalis ako, pupunta ako sa mga kubo. Doon ako matutulog. Kasi nagpipitsay rin ako ron eh. Saan ka ba nagpipitsay dito? Diyan, inupahan ako eh. Doon sa dinaanan natin. Ay, doon. Inupahan ako. So pag wala ka dito, doon ka namin hanapin sa may creek. Diyan sa recrap na. Sa recap? Oo. Oo. Sige. Diyan ako palagi. Paikot-ikot ako dyan. Kumuha na dyan. Sige kay Eric, yung kalakal mo, bibilhin ko. Hindi naman sa bibilhin eh. Kapalitan ko ng ano yan. Ano kinikita mo sa isang araw? Isang araw, mga alam-alam. Kahit kikita pa ako ng kahit isang daan lang po. Sandaan. Yan. Okay na yun. Okay na yan sa akin. Bili ka ng pagkain mo. Opo. Ano pa? Yung ulam lang po pagkain. Ulam, pagkain. Sige. Ayun na ba, paso yung camera. Ito kay Eric, may bibigay ako sa'yo. Yung kanina, yung bigas at saka grocery, sa may lalagak yun. Dito na. Dito na. Sa kapatid mo, di ikaw na bahala doon, no? Kasi pag akyat ako dito kakain. Ayan, dahil dito. Ito, galing ito sa akin. Naman. Ayan, ito mga pamangkin mo, no? Ito kay Eric. Yung kalakal mo na 100. So, para sa ito, dahil araw mo ngayon. 2,000. Maraming salamat po. Welcome, Eric. Thank you po. Laging tulong na po to sa akin. Paano ko lang muna ito po. Ano ko muna ito siya. Ipatago lang muna. Tapos bibili ako ng kunti-kunti lang kailangan ko sa araw-araw. Ganun lang po. Tama yun. Ingatan mo yan, Eric. Ha? Patagong mo sa kapatid mo para meron kang magamit sa araw. So yun na nga mga kabisnes, mga kapapi, di ba? So ngayon alam na natin kung ano yung dahilan bakit nagkaganito itong si Eric. Dahil nga doon daw ay natatakot siya na syempre mas maganda daw yung nag-iisa ka at mas maganda daw yung wag nang magtiwala sa iba, magtiwala ka na lang sa sarili mo kasi takot daw siya magrumble, takot na daw siya doon ang sabi niya natakot na kasi ako na may away na ganito. So doon siya nagkaroon ng nervous breakdown dahil doon sa pagrarumble na naranasan niya nang nagbabarkada pa siya dati from elementary hanggang napunta siya ng Maynila. Mas lalo dito sa Maynila ay nagiging worse ang pagrumble doon. Dito siya nagkaroon ng nervous breakdown niya. So mga kapapi, hanggang dito na lang po at sana naintindihan ninyo ang aking kwento, ang aking reaction video dito, ang aking mga opinion dito sa vlog ni Papa Dins dito sa taong natutulog sa bangin. Ito po ay si Eric, ang na-scout nila Papa Dins at nila Buknoy at Bay Papaya. So bago po natin na i-end ang aking reaction video, gusto ko lang pong humingi ng suporta sa inyo. Please don't forget to subscribe Ka-Business Official, Papa Dins TV, Ka-Business Family at ang Yang Russell po at ang lahat ng aking mga co-reactor. Please supportahan po natin ang Taong Gala Vlog, Analisa Reality TV, Anime Reactors TV, Mamplers Channel, Kalingap Turak Vlog at VLC Katangay Vlog. Pakisuportahan po natin ang aking mga co-reactors dito sa Ka-Business Official at Papa Dins TV. So itong inyong lingkod, Alminda Mix Vlog, nagsasabi magandang gabi Bahrain, magandang umaga o magandang tanghali dyan sa Pilipinas. May Allah bless us all at anat lang tayo mga ka-business, mga kapapi. Bye bye po. See you again on my next reaction video.